Umbo Frami, hindi magkakaproblema ito tungkol sa bank secrecy kasi ito ay isang exemption dahil ito ay isang impeachment proceeding. Kaya lahat ng mga bank transactions ay pwedeng ma-open. Specific ito. Kung halimbawa, ito ay proceeds ng isang krimen at in this case, impeachment proceeding. Kaya nung napakinggan natin yung affidavit ni former Senator Trillanes, tapos si Executive Director ng AMLAC na si Mr. Benaventura na na-confirm yung mga ibang transactions, ay isang revelation ito at parang na-breach yung wall of confidentiality na since 2010, yung mga bank transactions involving the former President Digong Duterte, yung mga anak niya, Baste, Pulong, VP Sara, Kitty Duterte, Hanilet Avancenia, ay nalaman ng buong Pilipinas na may isang transaksyon na ibibigay sa kanila periodically at yung iba doon ay napatunayan via paper trail, managers checks and then bank-to-bank transactions na nanggagaling ito kay Samuel Uy na allegedly, according to Senator Trillanes, ay isang drug lord na may ugnayan sila ni Michael Yang na isang dating economic advisor ni President Digong Duterte na involved din sa Pharmally, Pogo at illegal drugs. Narinig din natin yung alleged payoffs involving the husband of the Vice Presidente, Attorney Manasseh Carpio. At narinig natin yung mga terms na covered transactions, suspicious transactions, at saka confidential information sharing. At dahil doon, mas lumawak ang ating knowledge tungkol sa mga nangyayaring transaksyon involving the then First Family led by President Digong Duterte. Yes, sir. And attorney, the question po ngayon is, yan po ba ay may mga, kasi suspicious po na binabanggita at may mga inflow at outflow. Pero may mga connotation po ba with yung paggamit kung saan po nanggagaling po ito? I mean to say, covered po ba iyan para po doon sa ngayon po bilang siya po ay Vice President, attorney, kasi mula po nung mayor po siya hanggang sa kasalukuyan na ay tiningnan po iyan. Pero as a Vice President, yan po ba ay covered din po noon, attorney? Yung sinasabi niya kasi na you may have a point there, pero yung isang ground ay tungkol sa kanyang SALN na hindi ito naka-indicate yung mga, halimbawa, deposits niya since may year na nasabi tungkol sa pagre-report niya ng kanyang bank transactions, cash on hand na kung minsan nasa pocket lang niya, nasa safe or nasa bangko. Parang kung may mga transactions na nangyayari dyan, ay dapat naka-indicate din sa SALN. Kaya iniugnay ito sa kanyang pagre-report sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth. Kung ang naka-indicate dito sa mga bank transactions niya, which would go way back in 2010 until the present, ay hindi naman angkop dito sa SALN ng ating Vice President, then she may go the route of, halimbawa, si Chief Justice Corona doon natanggal siya, na-impeach siya, na-convict siya dahil lang sa SALN, dahil daw hindi niya na-report yung mga supposed pera niya, mga assets niya doon sa SALN niya at napatunayan na may mga pera siya, may mga assets siya na hindi ito nakalagay sa SALN. Pero kahit na you would argue that that is not covered supposedly at that time when she is the Vice President. Yes.
Pero yung mga nakasulat, naka-indicate na nandun sa affidavit, yung pag-confirm ng AMLAC sa mga transactions, whether they're covered transactions which indicates that the amount involves 500,000 pesos or more, or suspicious transactions. Na-explain din na yung mga suspicious transactions may involve criminal activity or hindi ma-justify yung pagdeposito ng pera, ay parang mas devastating yun kahit na i-chapwera mo na yung sa SALN, the fact na naririnig ng taong bayan yung mga yan, parang hindi masyadong konbinsido kung ang argument mo lang ng iba ay di naman covered yan at the time when she is the president. Pero naririnig natin